Sa paanan ng bundok ng Napua sa Cebu, nakatira si Vicente. Nang mga panong ito ay kakalipat pa lamang niya sa lugar. Nagmula siya sa Davao, buhat ng isang katahimikan na hindi kailanman naging normal. Sa lugar na yon wala nang nanggagambalang nilalang. Ang mga dating pugad ay iniwan. Ang mga anino'y nagsitago. At sa gabi, tila nawalan ng matang nagmamasid. Hindi ito himala, ito ay takot. Sa Davao kumakalat ang bulong tungkol sa isang aswang na kumakain mismo ng kalahi. Ang hindi alam ng mga tao sa kanilang baryo na si Vicente ang sanhi kung bakit namamatay ang mga aswang na gumagala sa kanilang baryo maging sa mga karatig na lugar. Isa-isa niyang nililinis ang mga baryo na matagal nang pinamumugaran ng kasamaan hanggang sa wala nang natira na naglalakas loob na lumabas kapag sumasapit ang dilim. Ang mga aswang, nayok sa laman ay sila ang nagiging pagkain ni Vicente hanggang sa nawala na lang ang mga nilalang sa kanilang lugar na tila ba naglaho na parang bula. Nang mapagtanto na wala nang hinahabol, iniwan niya ang Davao. Umalis siya sa lugar. Sa kadailanan ang kanyang pinakamamahal na ama ay pumanaw dahil sa katandaan. Isa itong aswang na katulad niya, pero dahil sa tagal na namumuhay, marupok na ang pangangatawan. Ang tawag sa kanilang lahi ay mga agaras. Isang uri ng aswang na hindi nananalasa ng tao, bagkus sila ang kumakain sa kapwa aswang. Ang mga lahi nila ay kinakatakutan ng mga tiktik, balbal, maging ng mga gabunan. Kayang-kaya nilang patayin ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang mga aragas may kakayahang mabuhay ng higit sa 2 siglo. Ayon pa kay Vicente, ang kanyang ama ay namuhay ng mahigit 200 taon. Nasaksiyan pa nito ang lahat ng digmaan. Sa ngayon sa kanilang lahi, silang mag-ama na lamang ang natitira. Hindi basta-basta nagpaparami ang mga aragas. Ang kapangyarihan na kumikilala sa tunay na aragas, nangangailangan ng sakripisyo, panahon at pahintulot ng kadiliman. Marami ang nabigo at ang mga nagpumilit ay nauwi sa pagkabaliw o tuluyang nawala sa anyong tao. Upang umiwas sa pansin at sa gutom na patuloy na tumatawag sa gabi, nagtungo si Vicente sa Cebu upang mamuhay ng payapa. Doon siya namuhay bilang isang karaniwang tao, nakisalamuha sa mga mangingisda at mga magsasaka. Pilit kinalimutan ang dugo ng sariling lahi na minsang kumapit sa kanyang mga kamay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, doon niya nasilayan ang muling pag-usbong ng kasamaan. Isa-isang nawawala ang mga bata sa isang liblib na barangay malapit sa baybayin. Ang mga matatanda, bumubulong ng pangalan ni Aling Isabela, isang kilalang albularyo na hindi umano matagal nang patay, ngunit muling nagpapakita tuwing gabi. Kasama niya ang isang balbal na nagngangalang Tomas na ginagamit ang mga nawawalang kaluluwa bilang handog sa mga matandang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Isang gabunan na tinatawag nilang Lakang Itim. Naramdaman ni Vicente ang pamilyar na pintig sa kanyang dibdib. Hindi siya nagpunta sa Cebu upang manghuli. Ngunit alam niya, ang mga aragas ay pinipili kung kailan tatawag ang tungkulin. Muling gumalaw ang anino ni Vicente. Sa gabing umalon ang dagat nang walang hangin, muling gumalaw ang anino ni Vicente. Hindi siya nagmamadali. Hinayaan niyang ang dilim ang unang kumilos. Mula sa lilim ng mga niyogan, nasaksiyan niya kung paanong nagbago ang galaw ng mga tao sa baryo. Ang mga ilaw, isa-isang namamatay. Ang mga pintuan ay sinasara kahit wala pang hating gabi. Sa may pangpang, may isang pigurang lumuhod sa buhangin. Si Tomas. Mula sa likod ng mga bato, nakita ni Vicente ang pag-angat ng likod nito.
ang unti-unting paglitaw ng balahibo sa kanyang mga bisig at ang pagbaluktot ng mga buto na tila pilit tumatakas sa balat. Ngunit bago pa tuluyang magbago ang anyo ni Tomas, huminto ito. Parang may naaamoy, isang presensyang mas matanda, mas mabigat. Sa kabilang dako ng baybayin, isang lampara ang biglang nagliyab sa kubo ni Aling Isabela. Hindi ito apoy ng langis, apoy na kulay berde, palatandaan ng pagtawag. Ang hangin ay nanlamig at ang dagat ay muling umalon. Ngayon ay mas mabagal, mas malalim. Doon napagtanto ni Vicente na hindi siya nag-iisa sa gabing yun. May mata sa ilalim ng tubig. May hiningang umaangat mula sa kailaliman. Ang kasunduan, isinakatuparan na. Dahang-dahang inilabas si Vicente ang anting-anting na minana pa sa ama. Isang ngiping pinakinis ng panahon at dugo. Kumirot ang kanyang dibdib. Hindi sa takot, kundi sa pamilyar na gutom na matagal niya nang kinimkim. Hindi pa siya kikilos. Hindi, hanggat hindi pa kumpleto ang lahat. Sa dilim ng lugar, sa pagitan ng dagat at lupa, ang hatol ay tahimik na nag-aantay. Biglang huminto ang alon. Sa gitna ng ritual, ang dagat ay tila hinihigop paloob. Parang may hininga sa kailaliman. Umangat ang tubig sa anyong paikot. At mula sa pusod ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang anino, mas malaki kaysa sa bangka ng mangingisda. Ang ibabaw ng dagat ay nabiyak. Mula roon, sumulpot ang gabunang lakang itim, katawang tila hinubog mula sa putik at bangkay. Ang mga mata, sa magkabilang gilid ng ulo, at bunganga na puno ng ngipin, na parang sapating ngunit mas matatalim. Umalingaw-ngaw ang boses nito, mabigat at basa, na tila galing sa ilalim ng puno. Ang handog. Napalunok si Tomas habang nanginginig ang kanyang katawan. Si Aling Isabela ay lumuhod. Itinaas ang anting-anting na yari sa buto. Sinimulang bigkasin ang huling bahagi ng ritual. Nang sandaling yun, bumagsak ang dilim. Isang iglap. Ang apoy sa paligid ay namatay. Ang mga simbolo sa buhangin nadurog. Parang winasak ng hindi nakikitang kamay. Isang malalim na ungol ang pumunit sa katahimikan. Hindi mula sa dagat, kundi mula sa lupa. Mula sa mga anino ng nyogan, lumitaw si Vicente. Hindi na siya anyong tao. Ang kanyang katawan ay lumaki at tumigas. Ang mga kalamnan, umumbok na parang hinubog ng bato. Ang kanyang mga ngipin, humaba at kumislap sa liwanag ng buwan. Matutulis na parang punyal. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko at mahaba, matatalas at tandang pumatay. Mula sa kanyang likuran, humampas ang isang buntot, makapal at baluktot. Parang isang demonyong isinilang sa pagitan ng lupa at impyerno. Tahimik ang kanyang mga mata, walang galit at walang awa. Hindi dito, hindi sa lupa ng mga tao. Wika ni Vicente at napatras si Tomas. Napayaw sa takot. Si Aling Isabela ay napaurong. Ramdam ang bigat ng presensya ng isang aragas. Ang nilalang na kinakatakutan kahit ng mga aswang. Umungol sila kang itim. Ang tubig sa paligid ay nag-alon sa galit. Ngunit sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang gabunan. Naamoy nito ang dugo. Dugong hindi para sa handog, kundi para sa hatol. Isang akbang lang ang ginawa ni Vicente pasulong. At sa gabing yun, sa pagitan ng dagat at lupa, nalaman ng dilim na hindi lahat ng halimaw ay naglilingkod sa kasamaan. Ang ilan, isinilang upang wasakin ito. Umugong ang dagat ng tuluyan ng magalit sila kang itim.
Mula sa katawan nito na binabalutan ng putik at damong dagat, humampas ang isang galamay na kasing laki ng punong nyog. Ngunit bago pa man tumama, isang iglap na wala si Vicente sa kinakatayuan. Isang malakas sa pagsabog ng buhangin ang sumabog sa likuran ng gabunan. Bumagsak ang kanyang mga kuko sa likuran nito. Sumirit ang maitim na dugo nilakang itim sa hangin. Kumulo ito sa pagdampi sa lupa. Umungol ang aswang. Tinangka muling lumubog sa dagat. Ngunit kumapit ang buntot ni Vicente sa isa sa mga galamay nito at buong lakas niyang hinila pabalik sa pangpang. Hinding-hindi ka na babalik. Samantala, sa gilid ng ritual, sinubukan ni Tomas sa tumakas. Ang kanyang katawan ay tuluyang nag-anyong balbal. Baluktot ang gulugod. Nakalitaw ang mga pangil at puno ng takot ang kanyang mga mata. Tumakbo siya palayo, ngunit bago pa man siya makasigaw, isang iglap, nasa harapan niya na si Vicente. Isang hampas lang ng kuko nito, naputol ang kanyang ulo. Gumulong sa buhangin habang ang katawan ay patuloy pang nanginginig. Yumuko si Vicente at sa paraang tanging ang mga argas lamang ang may kakayahan, hinayaan niya ang katawan ni Tomas na mangisay. Napayaw si Aling Isabela. Sa nanginginig na kamay, inilabas niya ang huling anting-anting. Isang itim na bato na may ukit na mga sinaunang simbolo. Sinaksak niya ang sariling palad at ibinuhos ang dugo dito. Hindi mo ko pwedeng hatulan. Mas matanda pa sa'yo ang kasunduang ito. Wika ni Aling Isabela. Ngunit humarap si Vicente sa kanya. Ngayon ay buo ang kanyang anyo. Ang buntot ay marahang humampas sa lupa. Ang mga ngipin ay tumutulo ang dugo. Ang kanyang mga mata naglalaman ng daang-daang taong hatol. Ang mga aragas hindi sumusunod sa kasunduan ng mga duwag. Bago pa man matapos ang orasyon ni Aling Isabela, isang huling dagungdong ang umalingaw-ngaw. Silakang itim, sugatan at nag-aagaw buhay. Muling nagtangkang lumubog sa dagat. Hindi ito hinayaan ni Vicente. Tumalon siya. Bumaon ang buong katawan sa gabunan at sa isang malupit na ungol, pinunit niya ang puso nito. Isang bagay na matagal nang hindi dapat umiiral sa mundong ibabaw. Sa pagkawala nila kang itim, ang dagat ay biglang humupa, parang nawala ng hininga. Nang bumalik si Vicente sa pangpang, nakaluhod si Aling Isabela. Walang sigaw, walang ritual. Isang galaw lang ng kamay at pinatay niya na ang matanda. Yumuko si Vicente sa paraang tanging ang mga aragas lamang ang may kakayahan. Nilamon niya ang natitirang lakas ng matanda. Binitbit ang mga labi. Dinala sa kanyang bahay para kainin ang mga ito. Pagsapit ng bukang liwayway, natagpuan ng mga tao ang baybayi na payapa. Walang bakas ng dugo, walang bangkay. Tanging abo at mga anting-anting na basag. At sa mga bulong ng matatanda, may bagong alamat na isinilang. Sa tuwing tahimik ang gabi, ligtas sa mga bata, may isang aswang na nagbabantay. Hindi natapos sa gabunang lakang itim ang paglilinis ni Vicente. Nang mga sumunod na gabi, isa-isang lumabas ang mga aswang na matagal nang namumungad sa paligid ng baryo. Mga nilalang na inakalang ligtas sila matapos ang katahimikan. Ngunit para kay Vicente, ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito ay paanyaya sa mga nagtatago. Isang gabi habang nakatambay si Vicente sa labas ng kanyang kubo, may isang busaw na palihim na sumusunod sa mga umuuwi mula sa bukid. Mabilis na nagsara ng bahay si Vicente at nagpalit ng anyo sa gilid ng kanyang bahay. Sinundan niya ang busaw. Habang nakasunod, nakita niya ito sa ilalim ng makapal na puno ng akasya. Dinagit ito ni Vicente. Walang sigaw, walang laban. Pinunit niya ang laman nito at kagad kinain, habang ang natirang mga buto iniwan niyang nakasabit sa mga sanga. Kinaumagahan,
Walang aswang ang nangas na pumasok sa gubat na yun. Nang mga sumunod na gabi naman, may isang tiktik na nag-aabang sa bubong ng kapilya. Sa gitna ng gabi, naririnig ng mga tao ang kalabog ng pakpak. Kasunod dito ang isang maikling ungol at sa paanan ng kampanaryo, natagpuan ang mga pakpak na punit-punit. Isang uri ng babala na ang banal na lugar, hindi kanlungan ng kasamaan. Sa ikatlong gabi, ang manananggal na nagtangkang magtago sa anyong tao, isang babaeng tahimik, palaging nakaitim at hindi lumalabas sa umaga. Ngunit sa gabing bumukod ang kanyang katawan, naroon si Vicente. Hindi niya na pinahintulutang makabalik ang kalahati nito. Sa likod ng kubo, iniwan niya ang dalawang bahagi na magkatabi, parang paalala na walang makakatago sa mata ng agaras. Sa gubat ng Nuwapa, unti-unting nabuo ang isang tanawin na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Mga butong nakasalansan, mga anting-anting na basag-basag, at mga marka sa kuko ng puno. Para sa mga tao, ito ay bangungot. Para naman sa mga aswang, ito ay hatol. Narinig pa ni Vicente ang mga bulong-bulungan kung sino man ang gumagawa ng mga karumal-dumal na kaganapan. At sa bawat pagdanak ng dugo, lalong lumalalim ang gutom ni Vicente. Hindi gutom ng kasakiman, kundi gutom ng paghatol. Alam niyang hanggat may aswang na lumalabag sa mga hangganan, may isang agaras na gagalaw sa dilim. Si Nuwapa, hindi na kailangan magdasal para sa proteksyon, sapagkat sa tuwing bumibigat ang gabi, nananahimik ang gubat. Alam ng lahat, tao man o aswang, na nagbabantay si Vicente. At sa ilalim ng bundok, ang dilim mismo ang sumusunod sa kanyang mga yapak. Matapos ang sunod-sunod na paglilinis ni Vicente sa Nuwapa, dumating ang panahon kahit ang gubat ay tila nagbabantay na para kay Vicente. Ngunit alam niya na hindi lahat ng kasamaan ay kayang tapusin ng lakas lamang. May mga sumpa na mas malalim kaysa sa kuko, at may mga ritual na hindi kayang pigilan ng dahas. Isang umaga, nabalot ng hamog, may dumating sa baryo na hindi taga roon. Isa siyang matandang lalaki, payat ang pangangatawan, may bitbit na bayong na puno ng mga halamang gamot at anting-anting. Tinatawag niya ang sarili bilang Mang Isko, isang albularyo na naglalakbay mula sa bundok hanggang sa baybayin. Hinahanap ang mga lugar na may bahid ng dilim. Sa unang sulyap pa lamang, alam na ni Vicente, hindi tao si Mang Isko sa karaniwang kahulugan. Kinausap ng matanda ang tagapamahala sa baryong iyon. Napagkasunduan nila na maglatag ang matanda ng mga pangontra sa baryo. Sa mismong gabing yun, sinubukan ng albularyo hanggang sa hangganan nagtanim ng asin, naglatag ng abo, nagkarga ng mga orasyon. Sa kanyang pagtataka, walang anuman ang gumalaw, walang sumalungat. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw si Vicente. Hindi pa buo ang kanyang anyo, ngunit sapat na upang ipaalala kung sino ang nagmamay-ari ng dilim sa Nuwapa. Hindi nagulat si Mang Isko. Sa halip, yumuko ito hindi bilang takot, kundi bilang pagkilala. Matagal na kitang nararamdaman. Isang agaras. Alam ko ang tungkol sa lahi nyo. Tahimik lamang si Vicente. Kailangan mo ng mata at kailangan mo rin ng pangil. Pinatayo ni Vicente ang matanda. Tinitigan niya sa mata. Nang mapagtanto na meron itong determinasyon at pagnanais na makamit, tumango ito. Bumalik sa pagiging tao. Doon na nagsimula ang kanilang kasunduan. Si Mang Isko ang nagsilbing tagapayo. Siya ang nakakaramdam ng paparating na sumpa, ng mga ritual na isinasagawa sa malayong lugar, at ng mga nilalang na marunong magtago sa anino ng tao. Si Vicente naman ang hatol.
ang wakas ng mga aswang na hindi na kayang iligtas. Nang mga sumunod na araw, sabay silang naglakad sa gubat ng Nuapa habang naglalatag si Mang Isko ng mga simbolo at proteksyon. Sinusundan sila ng katahimikan. Ang mga aswang ay umiwas at ang mga naglakas loob hindi na nakita pa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Vicente na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Isang araw, habang nagkakape sila sa ilalim ng lilim ng puno sa tabi ng kubo ni Vicente, nagbahagi ang matanda kung ano ang dahilan kung bakit ito gumagala sa mga baryo. Ayon sa kanya, hindi palaging albularyo si Mang Isko. Noon isa lamang siyang karaniwang lalaki, namumuhay sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan. May asawa siya, isang inang na matanda na siyang nagpalaki at nagpaalala sa kanya ng mga sinaunang paniniwala, mga dasal na hindi lang galing sa simbahan kundi sa lupa at sa hangin. Isang gabi, dumating ang mga aswang. Hindi sila nagpakita ng sabay-sabay. Isa-isa nilang kinuha ang takot ng baryo hanggang sa dumating sa punto ang kanilang bahay ang pinasok. Wala nang sigaw na umabot sa kapitbahay. Nang sumikat ang araw, pagdating niya galing sa kaanak sa kabilang baryo, ang naabutan sa bahay ay abo at dugo na lamang, naiwan ng kanyang asawa. Patay. Ang katawan ay nilapastangan bilang alay sa dilim. Nang makita niya ang mga labi, hindi siya umiyak. Sa halip naglakad si Mang Isko papasok ng gubat. Dala ang mga lumang dasal ng kanyang ina. Nilisan niya ang tahanan, nanirahan sa gubat. Inaral ng inaral ang lahat. Hanggang sa uli natutunan ang mga karunungan. Sa loob ng maraming taon, tinugis niya ang mga aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Hindi siya mabilis, hindi siya malakas, ngunit siya ay matyaga. Isa-isa niyang tinunton ang mga bakas. Isang patak ng dugo rito, isang basag na anting-anting, hanggang sa unti-unting mabawasan ang mga limaw na minsang sumira sa kanyang buhay. Ngunit alam niya ang hangganan ng lakas. May mga aswang na hindi kayang tapusin ng dasal lamang. Kaya nang maramdaman ang presensya ni Vicente sa Nuapa, isang aragas na kumikilos bilang hatol, alam niyang dumating na ang sagot sa paghiganti. Hindi sila nagtagpo bilang magkaaway. Nagtagpo sila bilang dalawang taong may iisang sugat. Mula noon, si Mang Isko ang nagdadala ng alaala ng mga pinatay at si Vicente ang nagdadala ng wakas. Sa bawat aswang na bumabagsak sa gubat ng Nuapa, hindi lamang hustisya ang natutupad, kundi panata ng isang lalaking nawalan ng lahat. At sa tuwing sinisindihan ni Mang Isko ang insenso para sa kanyang mag-ina, alam niya na hindi sila nag-iisa sa dilim. Matapos ang ilang araw, naging payapa ang kanilang lugar. Si Mang Isko naman, doon na nanirahan pansamantala sa bahay ni Vicente. Hindi lahat ng aswang na pinatay ni Mang Isko ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang dibdib. May isa na patuloy na sumusulpot sa kanyang mga panaginip. Isang anyo na hindi niya kailanman nakalimutan. Hindi tulad ng karaniwang balbal o tiktik na umatake dahil sa gutom. Ang aswang na yun, marunong maghintay, matalino at marunong makiramdam. Isang matandang aswang na magaling magtago ng sabulag. Isang gabunan na namumuhay sa baryo na parang isa sa mga tao. Siya ang unang pumasok sa bahay ni Mang Isko. Noong gabing yon hindi para pumatay, kundi para magmarka. Siya ang nagpatikim ng takot sa ina ni Mang Isko. Siya din ang naglatag ng sumpa upang gawing alay ang kanyang asawa. At siya rin ang nag-utos sa iba pang aswang na tapusin ang natitirang buhay sa loob ng bahay. Hindi siya nakita ni Mang Isko ng malinaw noon, ngunit naramdaman niya ang presensya. Ang amoy ng lupa, amoy na bubulok.
ang boses na parang pabulong pero umaabot sa buto. Sa Nuapa, muling bumalik ang amoy at pakiramdam. Habang naglalakad sina Vicente at Mang Isko sa gilid ng gubat, biglang huminto ang albularyo. Nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang anting-anting. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang presensya niya. Nandito siya. Hindi na umimik si Vicente. Nakiramdam lang din ito sa paligid. Pinakikiramdaman ang presensya ng aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang aura ni Mang Isko ay nagbago. Mas mabigat at mas madilim. Hindi na lamang siya albularyo, isa na siyang hukom. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasombrero. May tungkod, may ngiting umaabot sa mata. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit sa lilim ng buwan, nakita ni Vicente ang tunay na anyo. Mga mata na walang puti, aninong hiwalay sa katawan, at ang ngiti, parang isang aso. Matagal na kitang inaantay. Akala ko hindi ka nababalik. Naniga si Vicente, hindi dahil sa presensya kundi sa anyo. Ang pag-iling ng ulo, ang paraan ng paghawak sa tungkod, maging ang bahagyang pag-angat ng labi kapag nagsasalita ay lahat ay pamilyar. Isang anyo na minsan niya nang nakita. Matagal na panahon na ang nakalipas sa mga alaala. Natawa si Vicente. Bumalik sa kanyang alaala ang naging kalaban ng kanilang kalahi sa Davao. Mga lahi ng Gabunan na may malalim na kaalaman pagdating sa panlilinlang at pagkukulam. Vicente, kaya pala napakapamilyar ng amoy. Siguradong magandang laban to para sa akin. Magiging masarap ang hapunan ko ngayon. Wika ni Vicente habang nagpapalit ng anyo. Biglang bumulusok si Vicente papunta sa matanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, lumusot lamang ito sa katawan ng matanda na parabang isang usok. Usok na naging kulay itim. Sa pagkakataon na yun, muling nagsalita si Salvador. Malapit na bata. Babalikan kita. At sa pagbabalik ko, tuluyan ang mauubos ang lahi ng mga Aragas. Kita mo yun, Isko? Napakahusay talaga magkubli ng aswang na yun. Naging kalaban sila ng aking angkan ng mahabang panahon. Hindi lang sila maubos dahil sa pagbabalat kayo. Nang tumingin siya sa matanda, nanginginig pa rin si Mang Isko. Maputla ang muka. Maigpit ang kapit sa tungkod. Na tila ba ito na lamang ang nag-uugnay sa kanya sa lupa. Dahan-dahang inilapag ni Vicente ang isang kamay sa balikat. Magaan ang tawa ngunit mabigat ang tinig. Kumalma ka lang. Hindi ba't sabi mo, ako ang pangil ng paghiganti mo? Sa mga salitang iyon, tila may pumutok sa loob ni Mang Isko. Huminto ang panginginig. Unti-unting bumalik ang bigat sa kanyang mga paa. At ang takot sa mga mata ay napalitan ng matigas na pasya. Tumango. Maigpit ang hawak sa tungkod. Nararamdaman ko pa rin ang anino niya. Panandali ang umatras pero hindi tumakas. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tinatahak ang daan na halos hindi na dinaraanan ng liwanag. Sa bawat hakbang, may iniwang marka si Mang Isko. Mga bulong na dasal sa lupa. Mga simbolong huhupa sa pagsikat ng araw. Si Vicente naman ay tahimik. Ang mga matay nakatutok sa paligid. Handang bumalik ang pangil. Sa sandaling may magtangkang sumalakay. Pagkauwi nila sa kubo ni Vicente, sandaling nagpahinga ang dalawa. Habang nag-uusap, unti-unting bumigat ang mga talukap ni Mang Isko. Ang apoy sa lampara ay kumukurap. At bago pa man niya mamalayan, tuluyan na siyang inagaw ng antok.
Nagising si Mang Isko na nakatayo sa harapan ng isang lumang bahay. Malaki ngunit wasak. Ang mga dingding ay bitak-bitak at ang bubong ay tila matagal nang hindi tinatabla ng liwanag ng araw. Ang paligid ay tahimik. Walang ibon, walang hangin, na para bang ang lugar ay napag-iwanan ng panahon. Sa gitna ng bakuran, may ginuwit na malaking bilog sa lupa na gawa sa abo, dugo, at mga simbolo na kailanman ay hindi tinuro sa kanya. Sa bawat guhit may nakapako na bahagi ng laman, pangil ng aswang, balahibo ng tiktik, at mga butong pinaitim ng ritual. Sa gitna ng bilog naroon si Salvador. Hindi na siya matanda roon. Ang anyo niya ay mas tuwid, mas buo ang balat at tila hinabi mula sa anino. Ang mga mata ay nag-aapoy na parang uling. Nakataas ang mga kamay at sa bawat salitang binibigkas, may mga aninong gumagapang palabas ng lupa. Umuungol, nagmamakaawa, ngunit hindi makaalis sa bilog. Sa dugo ng nilamon ng takot, tinatawag ko ang aking Panginoon, ang dilim na walang pangalan. May mga figura na dinala sa gilid ng bilog, mga aswang na nakagapos. Pilit na nilalabanan ang huling tibok ng kanilang mga puso. Isa-isa silang kinagat ni Salvador, hindi para patayin, kundi upang pigain ang kanilang lakas. Ang dugo ay dumadaloy sa mga simbolo at ang bilog ay nagliyab sa itim na apoy. Umuga ang lupa. Mula sa ilalim ng bahay may isang aninong umangat. Malaki, walang hugis, ngunit ramdam ang presensyang kayang lunurin ang liwanag. Nang sumilip ang anino, napaluhod si Mang Isko. Alam niya ang pakiramdam, isang sumpang kayang pumatay ng baryo sa isang gabi. Kapag natapos ang ritual, wala nang makakapigil. Biglang tumingin si Salvador, diretso kay Mang Isko. Sabihin mo, Agaras, may 7 gabi na lang siya. Isang malakas na dugungdong ang yumanig sa paligid. Napabalikwa si Mang Isko. Pawis na pawis. Ang hiningay putol-putol. Ang lampara sa kubo ni Vicente ay patay na. At sa labas, ang gabi ay masyadong tahimik. Alam niya ngayon, hindi na ito simpleng pangangaso. Isang ritual ang kailangan at isang pangil ang kailangan bumagsak bago sumapit ang ika-7 gabi. Madaling araw nang magising si Mang Isko. Tahimik ang kubo ni Vicente. Tanging lagitik ng kahoy at mahinang paghinga lamang ang maririnig. Umupo siya sa gilid ng banig. Nanginginig ang kamay na hinimas ang noo na basa pa ng pawis. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawag niya si Vicente. Sa isang kisap mata, naroon na ang Agaras. Gising, alerto. Ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim na para bang handa sa anumang panganib. Nanaginip ako. Hindi ito karaniwang panaginip. Isang uri ng ritual. Wika ni Mang Isko. Ang tinig ay mababa ngunit may bigat. Tahimik si Vicente. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo at nakikinig. Pinaliwanag ni Mang Isko ang lumang bahay na nilamon ng panahon. Ang bilog na iginuwit sa abo at dugo. Ang mga aswang na inalay ng buhay. Ang itim na apoy na sumiklab sa lupa. Habang nagsasalita ang albularyo, unti-unting bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Nang banggitin niya ang paglitaw ng anino mula sa ilalim ng lupa, napakunot ang noo ni Vicente. Yan ang paraan nila upang humingi ng basbas. Tumango si Mang Isko. May tinawag siyang Panginoon ng Dilim. At bago ko magising tumingin siya sa akin. Sinabing may 7 gabi ka na lang. Hindi gumalaw si Vicente. Sa halip humakbang siya palapit sa bintana. Tumingin sa labas. Sa gubat na balot pa rin ng dilim. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. 7 gabi. Sapat na yon para sa akin. Wika ni Vicente. Parang sinusukat ang bigat ng oras.
Lumingon siya kay Mang Isko at sa unang pagkakataon may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi, hindi ng saya, kundi ng katiyakan. Hindi niya matatapos ang ritual. Hindi. Hanggat humihinga pa ako. Huminga ng malalim si Mang Isko. Kung tama ang nakita ko, hindi siya nag-iisa. May mga bantay na handang ialay. Kaya hindi tayo lalapit bilang tao. Agawin natin ang gabi bago pa niya angkinin. Sa pagitan ng dalawa may katahimikang puno ng pasya. Ang panaginip ay naging babala at ang babala ay naging hatol. Sa labas ng kubo, ang unang ibon ng umaga ay umawit, hudyat na may 7 gabi na lamang bago sumapit ang dilim ng demonyong walang pangalan. Hindi na nag-intay ng pagsikat ng araw si Mang Isko. Sa loob ng kubo, inilabas niya ang mga gamit na matagal nang hindi nahahawakan. Mga butong pinakinis ng panahon, anting-anting na may bitak na parang may sariling tibok at isang lumang aklat na balot sa itim na tela. Bawat pahina ay may amoy usok at dugo. Tanda ng mga ritual na isinasagawa para pigilan ang malakas na puwersa ng dilim. Hindi ito pangwasak, panlaban lamang, para painain at para makita ang kahinaan ng kalaban. Pinahid niya ang abo ng sinunog na dahon ng santol. Binasbasan ito ng dasal na hindi binibigkas ng malakas. Ang mga simbolo ay unti-unting nagliwanag, hindi sa apoy, kundi sa malamig na sinag na parang buwan. Samantala si Vicente, naganda na rin sa sariling pamamaraan. Nag-usap silang dalawa kung saan napagkasunduan nila na magmamasid si Vicente sa lugar at si Mang Isko naman ay gagawa ng ritual upang pigilan ang binabalak ni Salvador. Binagtas ni Vicente ang daan, mag-isang nagtungo sa lumang bahay na nakita sa panaginip ni Mang Isko. Hindi niya itinago ang presensya, hinayaan niyang maramdaman siya ng dilim. Ang mga puno, tila umurong, at ang lupa na tinatapakan, bagyang lumubog sa bigat ng kanyang hakbang. Mula sa lilim ng isang wasak na bakod, pinagbasdan niya ang bahay. Masyado itong tahimik. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Ngunit alam ni Vicente na ang katahimikang iyon ay puno ng pagbabantay. Sa ilalim ng lupa may mga ugat na hindi halaman ang pinagmulan. Sa dingding, may mga anino na hindi tugma sa hugis ng buwan. May gumalaw. Isang figura ang lumitaw sa bintana. Sa ikalawang palapag, isang aswang na hindi buo ang anyo. Tila kalahating katawan nito ay aswang at ang kalahati naman ay laman ng tao. Sinubukan itong sumilip, ngunit nang magtagpo ang mga mata nila Vicente, napaatras ito na parang nasunog. Hindi pa ngayon, pero pinapangako ko, uubusin ko kayong lahat. Sa kubo, biglang napahinto si Mang Isko. Ang apoy ng lampara ay patay sindi at ang simbolo sa lupa ay kumislap ng sabay-sabay. Nakita ka na niya, Vicente, pero hindi ka kayang salubungin. Sinundan pala siya ng matanda na tila ba nangungusap ito kay Vicente kahit nasa malayo. Bumalik ang katahimikan. Kumabig si Vicente sa gilid ng kahoy at patuloy na nagmasid. Bumalik ang katahimikan. Kumabig si Vicente sa gilid ng kahoy, patuloy na nagmamasid. Hindi siya gumalaw. Maging ang paghinga niya ay hinayaan niyang maglaho sa dilim. Ang mga mata lamang ang gumagalaw. Sinusukat ang bawat anino na hindi tugma sa liwanag ng buwan. Mula sa ilalim ng lumang bahay, may kumaluskos. Hindi yabag, kundi parang paggapang ng laman sa lupa. Isang amoy ang dahan-dahang kumalat. Halo ng lumang dugo at basang lupa. Ang amoy ng mga alay na hindi kailanman nabigyan ng libing. May lumitaw sa gilid ng bakuran. Isang aswang. Pahaba ang liig. Ang mga mata ay hindi marunong pumikit. Sumilip ito sa paligid. Umaamoy at naghahanap.
Hindi nagmadali si Vicente. Inantay niyang tuluyang lumabas ang nilalang sa liwanag ng buwan hanggang sa makita niya ang marka sa dibdib nito. Isang simbolo na bahagyang nag-aalab, bantay o alay. Hindi na ito mahalaga kay Vicente. Sa isang kisap mata, kumilos si Vicente. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagpalit ng anyo. Isang hakbang lamang. Isang iglap ng lakas ang kanyang kuko ay bumaon sa dibdib ng aswang. Naputol ang ungol bago pa man makalabas sa lalamunan. Hinila niya ang katawan sa likod ng kahoy palayo sa liwanag. Isang maikling galaw, isang malutong na tunog na binaklas na buto at tapos na. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa loob ng lumang bahay, may isang mata na nakamasid. At sa ilalim ng buwan, dahang-dahang isinara ng dilim ang mga mata nito na parang nasiyahan. Pagsikat ng araw, may natagpo ang bangkay sa gilid ng gubat. Isang balbal na binalatan ng buo. Iniwan sa paraang hindi kayang gawin ng karaniwang aswang. Alam ng mga nilalang sa paligid ang mensahe. Tahimik si Vicente. Hindi siya naglinis ng bakas. Ang takot ang dapat kumalat. Sa mga sumunod na araw, ang mga kaganapan naman na ginawa ni Salvador ay upang hamakin sila Vicente at Mang Isko. Sa ikalawang araw ay sinubok ni Vicente ang hangganan. Mga aswang na tagasilip ang pinadala. Mga nilalang na sanay na magtago at magmasid. Isa-isa silang nawala. At ang katahimikan ay naging sandata ni Vicente. Samantala, si Mang Isko ay nagsimulang maglatag muli ng ritual panlaban sa mga dasal at simbolo na unti-unting nagpapahina sa galaw ng dilim. Sa pangatlong araw naman, bumigat ang paligid. Ang mga alay ni Salvador ay dumami. Mas marahas, mas gutom. Dito naramdaman ni Mang Isko ang unang tawag mula sa ibaba. Isang siwang na muntik ng magbukas. Dahil sa pagkakamali ng ritual. Kung hindi niya ito napigil, maaaring natapos ang lahat sa gabing yun. Sa ika-4 na araw nagbago ang taktika ng gabunan. Hindi na lamang mga bantay ang pinadala, kundi mga anino, ilusyon at bakas ng presensya upang lituhin ang agaras. Ngunit hindi nalinlang si Vicente. Ang kanyang mga mata ay hindi sa anyo tumitingin, kundi sa bigat ng lupa at galaw ng hangin. Sa ika-5 araw, dumating ang pinakamasahol na katahimikan. Walang umatake, walang gumalaw. Ngunit sa kubo, halos bumigay si Mang Isko sa pagpigil sa pintong gustong bumukas. Doon niya nalaman ang katotohanan na hindi nagmamadali si Salvador. Hinahanda niya ang sarili. At sa ika-6 na araw, tuluyang kumilos ang albularyo. Sa gitna ng gabi, binawi ni Mang Isko ang mga simbolo. Binasag ang ugnayan ng dugo at anino at pinutol ang ritual na ginawa ni Salvador bago pa ito matapos. Umuga ang lupa, napunit ang bilog, at ang tawag sa Panginoon ng dilim nauwi sa isang sigaw na hindi nasagot. Ang kapangyarihan ni Salvador ay napigil, hindi nawasak, ngunit naputol. Ang ritual ay bigong maisakatuparan. Sa ika-7, ang huling araw, sa wakas ay nagharap silang dalawa. Nagbabaga ang galit sa anyo ni Salvador. Wala na ang balat kayo. Wala na ang mga dasal na bumubulong sa dilim. Ang katawan ay punong-puno ng puot. Ang mga ugat, umuumbok na pilit pinipigilan ang puwersa. Ang ritual na kanyang inalay, ang 7 gabi ng dugo at panalangin ay naputol. Alam niya kung sino ang may kasalanan. Pinakialaman nyo ang hindi dapat. Ang ritual na yon ang magbubukas ng pintuan. Sa likuran, bahagyang nakatayo si Mang Isko. Hawak ang anting-anting na halos maabuna sa lakas ng dasal. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang titig. Sa harap niya, humakbang si Vicente.
Hindi galit ang nasa mukha ng Agaras. Nakangiti ito. Isang mabagal at mapanganib na ngiti. Hindi makikita sa tao. Ang buong anyo niya ay ganap na Agaras. Matipunong katawan. Pangil na tila handang bumaon. Mga kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang buntot niya'y marahang humahampas sa lupa. Wari ba sabik na sabik. Parang isang mandaragit na sa wakas ay hinarap ang matagal nang hinahabol. Sayang no? Muntik mo na sanang matapos yung proseso kung hindi ka lang pinutol 5 isgo. Lalong nagdilim ang mga mata ni Salvador. Ngunit si Vicente ay tuwang-tuwa. Sa bawat akbang niya palapit, mas lalong lumalalim ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya itinatago ang hangarin. Sa harap niya, hindi kaaway lamang ang tingin kay Salvador. Ito ay pagkain din na kaya niyang lantakan ng mabilisan. Sa ilalim ng buwan, nagbago ang galit at gutom. At sa pagitan nila, alam sa sarili na isa lang ang lalabas ng buhay. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Vicente sa kadahilanang hindi na pwedeng maliitin ang kanyang kalaban. Hindi na nag-intay sa Salvador. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nabiyak ang balat. Bumuka na parang punit na tela. Mula rito lumabas ang tunay na anyo ng gabunan. Ang mga buto niya ay humaba. Ang mga braso naging parang mga kawit at ang bibig ay nahati hanggang dibdib. Nagpalabas ng sigaw na may halong dasal at sumpa. Sumalakay siya. Ang lupa ay gumuho sa unang hampas ng kanyang kamao. Lumipad ang mga tipak ng bato habang umaatras si Vicente, hindi sa takot kundi sa pagtatansya. Ngumiti pa rin si Vicente. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa paningin ni Salvador at muling lumitaw sa gilid. Isang malutong na hiwa ang gumuhit sa likod ng gabunan. Bumuka ang laman. Umagos ang itim na dugo. Umungol si Salvador. Pinaikot ang katawan. Hinampas si Vicente ng mga kamay nito. Tumama ito sa dibdib ng Agaras na nagpalipad sa kanya patungo sa mga puno. Nabali ang isang puno sa lakas ng salpok. Tumayo si Vicente, duguan at tumawa. Ganyan ba talaga kalakas ang alay ng Panginoon mo? Sumugod si Vicente at hindi na nagkubli. Buong lakas niyang sinunggaban ang isang braso ng gabunan at kinagat. Lumagutok ang buto. Naputol ang braso at tumilapon sa lupa. Ngunit sa halip na umatras, natuwa si Salvador. Mula sa naputol na sugat, gumapang ang anino. Bumuo ng bagong braso, mas mahaba at mas matulis. Hindi mo ako mauubos! Sinaksak niya si Vicente sa tagiliran. Bumaon ang kuko hanggang laman. Dumugo ang Agaras. Tunay na dugo, mainit at mabigat. Huminto ang ngiti ni Vicente pero hindi siya bumitaw. Sa halip hinigpitan niya ang kapit at hinampas ang ulo ni Salvador sa lupa hanggang sa mabiyak ang lupa sa ilalim nila. Muling tumingin si Salvador, duguan at humihingal. Sa pagkakataong iyon nagbanggaan ang titig nila. Hindi ito laban ng lakas lamang, ito ay laban ng lahi. Sumigaw si Salvador at binigkas ang isang lumang sumpa. Umikot ang hangin, nagdilim ang langit at ang lupa ay nagsimulang bumaon. Mula sa paligid, sumulpot ang mga anino na parang kamay, humawak sa mga paa ni Vicente. Ngumiti si Vicente. Isang malalim na ungol ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang ungol ng Agaras. Isang malakas na hampas ng buntot. Naputol ang mga anino. Tumalon siya. Umikot sa ere. Direktang lumusob sa dibdib ni Salvador. Hindi siya kumagat. Sinunggaban niya ang puso. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Sigaw ng galit. Ng pagkabigo na inakalang katapusan na ng kapangyarihan. Habang hawak ang pumipintig na puso,
Lumapit si Vicente sa mukha ni Salvador. Ngayon uubusin kita. Hanggang sa makontento ako. Isang malakas sa piga. Tumigil ang pintig. Bumagsak si Salvador sa lupa. Ang katawan ay unti-unting nawala ng lakas. Ilang segundo ang lumipas na walan ito ng buhay. Matapos noon ay nilantakan ito ni Vicente sa harap mismo ng matanda. Muntik pa itong maduwal. Naging tahimik ang gubat matapos ng kaganapan. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Vicente. Duguan, sugatan, ngunit nakatayo. Sa hindi kalayuan napalod si Mang Isko. Nangingilid ang luha. Sa ilalim ng buwan natapos ang kanilang laban. Sa dilim muling natutunan ng mga aswang ang takot dahil may nilalang na kumakain ng sarili niyang kalahi. Sanwa pa kahit sa makabagong panahon. Tahimik ang gabi at ang takot sa mga aswang ay nanatili. Ngunit hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hatol ng isang nilalang na mas malakas kumpara sa dilim. At sa bawat henerasyon, ang kwento ng Agaras ay pinapasa, hindi bilang kwento ng takot lamang, kundi bilang matinding paalala na maging ang mga aswang na kinakatakutan ng mga tao, sila ay meron ding kinakatakutan. Parehong lahi ng aswang na kung tawagin ay Agaras. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng Marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng Marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. Sumakto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Naospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng Marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung Marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang Marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi nyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa Marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa Marahuyo, kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.